So, purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. So, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po. Salamat sa ating mga regular na kasama sa ating Bible study. Ano po? So, let's start our Bible study. At ito po ay part 19, part 19 na, or series 19. Nitong ating pong spiritual warfare and deliverance na paksa. Ano po? And under spiritual warfare and deliverance, meron tayong paksa sa gabing ito, the authority and anointing of the believers. Okay. Yan po ating magandang paksa sa gabi ito, napakahalaga. Hindi lahat nagtuturo nito, at hindi lahat ay tanggap din itong katotohanan ito. But it's in the Bible. Marami po tayong talata na babasahin sa gabi ito. Ang problema lang, kapag nakagisnan ng isang mananampalataya at doon siya namulat sa isang church na hindi naniniwala sa mga bagay nito, hanggang doon lang siya, hindi mag-expand ang kanyang knowledge. Kagaya halimbawa, yung mga cessationist, dalawang klase po kasi ang mga Kristiyano ngayon, isang cessationist at isang continuationist. No? Ang cessationist believers are believers who don't believe in the gifts, manifestation, and power of the Holy Spirit in these last days. Hindi nila tanggap ang mga kaloob or gifts of the Holy Spirit at yung mga signs, wonders, and miracles, and power of the Holy Spirit, yung mga manifestation na yan, nire-reject nila yan. So, yun nga, nakakalungkot. Mga kapatid din po natin sila. At wala tayong duda na mahal naman talaga nila ang Panginoon. Marami sa kanila ang faithful in serving God. Pero dahil doon sila namulat sa ganung katuruan, na tapos na raw ang mga himala, tapos na ang manifestation and power of the Holy Spirit, nawala raw yan kasama ng pagkawala ng mga original apostles. No? Well, yun ang paniniwala nila. No? So, pero kaya nga, ang tanong ko, saan sa Bible makikita na wala na? No? I can give you a bunch of scriptures that say na the gifts and power of the Holy Spirit are all with us today in these last days. Nasa body of Christ po yan. At ang makaka-experience sa manifestations diyan, yung mga churches na wine-welcome ang mga kapangyarihan niya, wine-welcome ang manifestation and power of the Holy Spirit. No? Kaya yung mga naniniwala sa manifestation and power and gifts of the Holy Spirit, ang tawag po dyan sa mga mananampalataya niyan ay continuationists. And we are continuationist believers. Tayo po yan. Mga continuationists ay mga Pentecostal, charismatic, full gospel Christians, ang mga continuationists. Yung mga hindi naman naniniwala, mga cessationists, sila po ay mga bunga ng mga Protestant movement, pamula pa noong Reformation, no? Pamula noong Reformation. Ano yung panahon Reformation? Ito yung panahon na si Martin Luther nag-alsabalutan at kanyang kinalaman ang katuruan ng Roman Catholic Church at pinaskil niya yung na-discover niya mga Bible teachings, mga truths in the Bible patungkol sa mga doctrines, especially yung soteriology, the doctrines of salvation, na-discover niya, marami palang practices at belief ang Roman Catholic Church na iba, malayo sa Bible. Kaya ginawa niya, gumawa siya ng thesis niya, pinagpapaskal niya sa dingding ng simbahan para mabasa ng lahat, at especially yung mga kaparian. At doon nagsimula yung paglaban niya sa pananampalataya. At pagkatapos si Martin Luther ay
lumitaw na si John Calvin, na siyang ama ng Calvinism, na through John Calvin, kanyang sabi sa mga nababasa kong history ng church, si John Calvin ang nagpasimula ng paniniwala na tapos na ang mga himala, tapos na ang mga gifts of the Spirit. So, nakadevelop ng doctrine na tinatawag na cessationism, no? Yung tapos na ang mga pagkilos ng Holy Spirit o tapos na manifestation, power, and gifts of the Holy Spirit. At kasabay daw na nawala yan kasama ng mga original 12 apostles. No? Kaya lang, ang tanong nga, sa Bible yun. sa Bible, sa Romans chapter 11, verse 29, sabi doon, for the gifts and the calling of God are irrevocable. No? Hindi nagbabago, hindi binabawi ng Diyos ang mga gifts and calling of God. No? Kung alisin natin ang gifts of the Holy Spirit, ang power of the Holy Spirit and His gifts, alisin na rin natin yung calling. Bakit nananatili yung calling sa church at yung gifts ay inalis? Sino nag-alis nun? Ang tao. No? So, lagi magkasama yung gifts and calling. Romans 11:29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Ano yung mga calling natin? No? Tinawag tayo ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos, may kanya-kanya tayong calling. No? Sa Bible, mayroong 5 calling or offices or ministry gifts na binigay si Jesus sa body of Christ. Ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Okay? Ang mga cessationists, ang tinatanggap lang yung evangelist, pastor, teacher. No? Inalis na yung apostle at saka prophet. Okay. Sa 1 Corinthians, so ayan ay evidence sa Romans 11:29 evidence na hindi nagbabago ang Panginoon. No? Siya yung kahapon ngayon magpakailanman. Sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 6 and 7 that we have the testimony of Jesus. Ano sabi ng testimony of Jesus? Na kailanman hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa mga kaloob, no? Hanggang sa siya ay muling magpakita o mahayag. O yung tinutukoy niya na muling pagpapakita niya, maybe this is the rapture of the church. No? Yung pag nag-rapture, kukuhin tayo ng Panginoon, so we will be caught up in the air for 7 years, nasa langit tayo. To be kept in the presence of God, samantalang kasabay ng 7 years na yan, nagdadanas ng sufferings, kapighatian, great tribulation ang buong mundo. So, yun po ang magaganap. So, sa muling pagpapakita ng Panginoon, isasama tayo. So, ano pang gagawin ng mga gifts and power? Ano? The Holy Spirit, nasa heaven na tayo. So, yung siyasabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, na sa ngayon, no, hindi tayo papagkukulangan ng Diyos sa anumang kaloob. No? Hanggang sa, kailan yung kaloob ngayon na mapapakinabangan ng church or the body of Christ? Hanggang sa dumating si Jesus. Eh, dumating na ba uli? Hindi pa. Nag-rapture na ba? Hindi pa. So, hanggang ngayon, dala-dala natin yan. At nararanasan ng church namin yan. Nararanasan ko rin personal yan. So, malaking advantage sa kaharian ng Diyos, lalo na sa spiritual warfare. No? If you have the gifts of the Spirit, if you have the 9 gifts of the Spirit, ano yung prophecy, interpretation of tongues, speaking tongues, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, gift of faith, gifts of healing, and workings of miracles, siyam yan. Naku, malaking advantage mo kapag meron ka niyan. Ang gifts of the Spirit is another weapon of the believers. Weapon po natin yan. No? Halimbawa, discerning of the Spirit. Paano mo madidiscern ang kilos ng mga kalaban, ng mga demonyo na aatake sa atin kung wala kang discerning of the spirits? Paano mo makikilala ang mga espiritong pumapasok sa church? No? Ang assignment nila to destroy the church.
paano mo ma-discern if you don't have the gift of discernment? Okay, marami pang iba, no? Mayroong gifts of healing. Ang Panginoon, hindi humihinto ng pagpapagaling at paggawa ng himala. Ako'y nagkasakit na almost more than 3 months akong halos hindi makalakad ng ayos. Gumagamit ako ng tungkod dahil doon sa neuropathy na bumiktima sa aking katawan. Ano? Halos maparalyze ako. Halos kainin ako nung sakit na yun. Gumagapang yun. Hindi, wala nang pakiramdam na gumagapang yung pagkamanhid, no? Kinakain ng buong pagkatao ko. Na sa pakiramdam ko, within 2 months, naka-wheelchair na ako. Every week, ay ang laki ng pagbawas ng lakas ko. Pero tumawag ako sa Panginoon. And the Lord heard me. At within a week, nakalakad ako by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, at muling back to normal, ano? At sabi ng Holy Spirit through prophetic word, I will heal you. I will restore your strength. Nangyari. So, salamat sa Panginoon. At lalo tayong muli pang magagamit ng Panginoon. Paano ko ako'y cessationist? Hindi ako naniniwala na nagpapagaling pa ang Panginoon. Hindi ako naniniwala may himala. Naka-wheelchair na ako ngayon. At salamat sa Diyos. So, yun naman mga cessationist believers, hindi po natin inaatake yung mga yan. Real talk lang po tayo. Ano? Mga kapatid natin yan. Mahal ko yung mga, marami akong friends na mga Christians, mga pastor na cessationist, and I love them so much. Pinagpipray ko sila. No? Mga kapatid natin sa Panginoon na. So, purihin ang Panginoon. So, mga kapatid, let's dive into our topic, no? Jesus gave his disciples the authority and power to cast out demons. No? Binigyan ng Panginoong Hesus ang mga alagad, kasama tayo, ng kapamalaan at kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Ito po yan. The believer's authority and anointing to cast out demons. Nakakapagpalayas, by the way, isa pang issue, no? Ang mga cessationist believers, hindi po naniniwala na hanggang ngayon meron demonic possession. No? Hindi naniniwala na pwede magpalayas ng mga demonyo ang mga Kristiyano. No? Nakakalungkot, no? Taon-taon sa Satanas. Naalala ko yung isang may mga taong nagpunta sa church namin noong araw. Ako na may nasa Maynila at that time. Nagtatrabaho pa ako noon sa secular to meet the needs of my family. Hindi pa ako full-time noon. And may nagpunta sa church namin na emergency member ng Baptist Church. Ang Baptist Church ay cessationist. At nabalitaan daw nila na nagpapalayas ng demonyo ang church namin. So hinahanap yung pastor. Nasa Maynila ako. Ayun, wala nangyari, hindi ko alam. Hindi na sila nakabalik. No? Sinabi nung caretaker na, bumalik nila. Pero hindi na nakabalik. At sana may nakuha na ibang pastor na marunong magpalayas. No? So, napakahalaga po nito yung alam natin how to handle those situations, those problems, no? Yung mga binibiktima ng mga demonyo. At kasama po sa pangangaral natin, sa pag-ebanghelyo natin, ang pagpapalayas ng mga demonyo, no? Mandate po natin yan. At yan ay makikita natin sa Book of Acts na kapag nangaral ang mga disciples o ang mga apostles of Jesus, may kaakibat na pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, no? Kung ano yung nakita nila na ginagawa ni Jesus, no, si Jesus ay nasa lupa pa, yun din ang ginawa nila. Okay? Yun din ang ginawa nila. So, let's pray muna mga kapatid bago tayo magpatuloy. Heavenly Father, Lord, open the heart and the eyes of your people. And Lord, those who are sick right now, let them all be healed. Maka-experience kami ng himala mo sa gabing ito, Panginoon.
And Lord, you will speak to us at our hearts will be filled with the revelation knowledge of your words coming from the Holy Spirit by using your words. At sa gabi ito, we ask you, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para maintindihan po namin malalim na bagay for the glory of the name of Jesus. Amen, amen. Alright. Kung ano po yung ginagawa ni Jesus nung siya ay nasa lupa pa, yun yung ipinakita niya at itinuro niya sa kanyang mga apostles. Ano yun? Pangangaral ng gospel. At nung siya ay nabuhay na maguli, yun mismo ang Great Commission ni Jesus eh. Ano, sa Matthew chapter 28, verse 16 hanggang pababa, ano? At sa Mark chapter 16, verse 16, 17, pababa. Pag pinagsama niyo yun, at yung sa last chapter ng Luke, no? Nung nabuhay na maguli si Jesus, sabi ni Jesus, narito, all authority both in heavens and on earth, binigay na sa akin. Binigay, sabi ng mga kulto. Kita nyo, si Jesus tao lang kasi binibigyan lang siya ng Ama. Dahil ang Ama lang ang Diyos. Okay, hindi nila naintindihan na si Jesus tumanggap sa Ama at binibigyan ng Ama, binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng pamana, binigyan ng anointing, no? Ang dahilan, nagkatawang tao siya. Naging tao siya. God became a man. At nung siya nagkatawang tao, paulit-ulit ko sinasabi ito sa inyo, sa mga Bible study natin, hinubad niya. Hindi yung pagka-Diyos, hindi nahuhubad ng pagka-Diyos. Ano hinubad niya? He's omnipotent, He's omnipresent, His omniscience. Hinubad niya ang pagiging all-knowing niya, pagiging present everywhere as God, pagiging all-powerful as God, at nagsimula siyang mabuhay na tulad sa isang tunay na tao because he was 100%, he is 100% God and 100% human being. He became man, a human being, for our sake, no? Para madala niya tayo sa Ama at mapabilang sa tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yan ang ating Panginoon. So, nung siya ay naging tao, namatay siya sa krus at muling nabuhay, at sa pagkabuhay na maguli niya, umupo siya sa kanan ng Ama. At lahat ng kapamalaan niya, no, bago siya magkataon tao, nung hinubad niya ito, nung siya nabuhay na maguli, ibinalik uli sa kanya. Ibinigay sa kanya ng Ama. At binigyan siya ng pinakamataas na title or name sa langit at sa lupa, at ang pangalan niyan ay Yeshua or Jesus. Na ito'y galing sa dalawang salita, Yahweh, Hoshua. Yahweh, Lord, Hoshua, salvation. The Lord, our salvation. Yan ang pangalan Jesus. Yahweh or Jehovah Hoshua. Yeshua. Yan ang pangalan Jesus. The Lord, our Savior. So, binigay sa kanya after na siya ay nabuhay na magulit, umakyat sa langit. Alam niyo, ang pangalang Yeshua, ordinary names yan. Before Jesus died on the cross and was resurrected, ordinary name niya. Pero ni siya nabuhay na maguli, hindi na ordinary lang. At ang pangalang Yeshua, hindi dapat ipangalan sa mga magiging anak, sapagkat isa lang ang magtaglay ng pangalang yan, at yan ay ang Panginoong Jesus. No? At ang pangalang yan ay itinaas ng Ama, at lahat ng kapangyarihan at kapamalaan ng kaharian ng Diyos inilagay sa pangalan ni Jesus. All power, all power, yung pagka-omnipotent, all-powerful ni Jesus, nasa kanyang pangalan. Nung siya ay nabuhay na maguli, yung hinubad niyang omnipotent, omniscience, omnipresent, ibinalik na sa kanya. No? Yung pagiging omnipotent, all-powerful niya, is in the name of Jesus. His omnipresence, pagiging present niya everywhere, is in the name of Jesus. That's why every time we call upon the name of the Lord Jesus Christ, every time we declare the name of Jesus, the presence of Jesus will come. His presence will visit us. His presence will come in the midst of His people when we declare the name of Jesus or when we call upon the name of the Lord.
Jesus. Yung pagiging omnipresent niya, pagiging present everywhere is in the name of Jesus. Yung pagiging all-knowing niya is in the name of Jesus. If you want to receive wisdom, knowledge, understanding, revelation, if you want to receive the mind of Christ, kailangan yung pangalang Jesus. Yung pagiging eternal ni Jesus, nasa pangalan ni Jesus. At ipinamana sa atin ang pangalan ni Jesus so that we might receive eternal life. Because eternal life is in the name of the Lord Jesus. All the riches and wealth of God's kingdom are all in the name of Jesus. All authority and power of God's kingdom are all in the name of Jesus. All the names and titles of God in the Old Testament are all in the name of Jesus. May title ang Diyos at Jehovah Rapha, the Lord who heals us. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Shammah, the Lord is present. Jehovah Ra'a, the Lord is our shepherd. The Jehovah Shammah, the Lord who is always present. Jehovah Mikadesh, no? The Lord who fight before us, the Lord our banner, no? Jehovah Tzidkenu, the Lord our righteousness. Jehovah Ropheka or Jehovah Rapha, the Lord who heals us. Jehovah Gemula, the Lord who gives us the recompense of our reward. No? Ano pa? Jehovah meron yan, Tzidkenu, the Lord our, wala pa. Jehovah Tzidkenu, the Lord our righteousness. Jehovah Mikadesh, the Lord who sanctifies us. Lahat ng pangangailangan ng tao nandoon sa pangalan ng Panginoon under the Old Testament. Jehovah Tzidkenu, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Mikadesh. Lahat. Meron pang El Shaddai, merong El Elyon, all the names and titles of God, pantapat sa problema natin, pantapat sa pangailangan natin, that when we call upon those names, darating ang tulong, darating ang provision ng Diyos. Iyon ang mga ginagawa ng mga Israelites pag tumatawag siya kung anong kailangan. Oh, Jehovah Shammah, samahan mo po kami. Meron kami pakikipagbaka, lulusubin kami, our Jehovah Nisi, the Lord our banner, the Lord who fight before us. Tumatawag sila. Ano the Old Testament? But under the New Testament, sa panahon ni Jesus, under this new covenant na establish si Jesus, lahat, all the names and titles of God are all in the name, naka-intact sa pangalan Jesus. Imagine, hindi mo na kailangan banggitin Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah. Hindi na. Just one name. Jesus. At ang lahat ng bagay maaayos. No? So there is power in the name of Jesus. Ito po sinasabi natin. No? Now, kaya binibigyan natin ng dito itong pangalan ni Jesus. Kasi ito sinabi ni Jesus nung magbigay siya ng Great Commission. What is that Great Commission? Nasabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, go into all the world and preach the gospel to all nations. No? Those who will believe and is baptized will be saved. No? Pinapupunta tayo sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga tao, even sa kasulok-sulukan ng mundo, i-penetrate natin ang gospel. No? At kaya ginawa ng mga apostles, ang mga disciples, in the book of Acts, talaga naman nag-uumapi sila. They preach the gospel. Gospel is the good news. Ano ang ibig sabihin gospel? Gospel is the good news that Jesus saves. It is the good news, mabuting balita, na na pwede na ang taong makabalik sa Diyos. Pwede na ang taong mapatawad ng Diyos, dahil ang Diyos ay nagpapatawad, nagliligtas, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na isinugong tagapagligtas. Kaya if a person will believe and receive Jesus to be his Lord, God, the Savior, he will be saved. That is the good news, the gospel. Sa loob ng ilang seconds, pinreach ko ng gospel.
At kasama sa pangangaral ng gospel sa Book of Acts ang mga disciples, every time they preach the gospel, may kasamang signs, wonders, and miracles. May kasamang kapangyarihan at manifestation ng Holy Spirit. No? Yan ang buhay ng mga mananampalataya ng unang panahon. No? Pangalan Jesus, very powerful ang pangalan Jesus. No? Di ba, tinestify ko kamakailan. Lagi ko tinetestify ito. No? Nakakatuwa kasi ang Panginoon. Alam niyo, sabi nga, pagka totoo ang testimony ng witness, kahit pa baligtad-baligtarin mo ang tanong, lalabas pa rin yung kanyang statement na totoo. Pero pag nagsisinungaling, iba-iba. Pag iba-ibang investigador ang nagtanong, iba-iba rin ang sagot. Okay. So, yung kumari ko, nung ako yung nagtatrabaho pa sa GMA noon, meron ako ka-office mate, Sister Lulu, na ngayon ay nasa England na, no? Buhay pa hanggang ngayon. Nagsweldo siya sa Viva, yung Viva Film, may sideline kami noon sa Viva, Seiko, ako yung tagagawa ng slides, ng commercial, ng mga palabas na. Siya naman ang tagapasok ng commercial sa GMA. Ako, laki ng kita niya. Ako, ambul-ambul lang. One time, nagsweldo siya sa Viva Films. Dala niya isang attache case. Puno daw ng pera yun. No? Pagsakay niya sa taxi, hinold up siya. Nako, kinukuha sa kanya yung bag na ayaw niya ibigay. Inagaw sa kanya. Sabi, babaril kita, bitawan mo yan. Bigay mo sa hindi. Binaril siya. Yumuko siya. Pag yuko niya, nakailag siya. Basag yung salamin. Binaril siya pangalawa, dito tinamaan, yumuko ulit siya, tinamaan sa baywang, lumusot yung bala dito sa tenga. Tapos ay pa rin ng bitawan yung attache case na may pera, kinagat siya sa braso. Sabi niya, alam mo, brother Ness, saka ko nga alala ang pangalan ni Jesus nung ako'y kinagat na nung hold-upper. No? At sabi ko, Jesus! Sumigaw ako ng Jesus, biglang tumalsik yung tao, nabitawan yung baril, tumakbo palabas, nabitawan yung baril. At duguan siya, lumabas sakyan, and praise God sa mga kapatid na Baptist, isang jeep na Baptist believers ang sumaklolo sa kanya, dinala sa ospital, duguan siya. At binubunot ng doktor, tinatani, yung mga ngipin ng hold-upper na kumagat sa kanya. Sa ano ba nangyari? Ba't may mga ngipin dito? Kinagat po yung hold-upper. Pabira, paano nangyari yun? Mga totoong ngipin na iwas sa laman. At nung sumigaw sa Jesus, nabungal. Natagpas yung mga ngipin ng hold-upper. Imagine, ka-powerful, ano? Yan ang pangalan ni Jesus. At nalaman yung pala taxi sinakyan niya ay kinarnap nung hold-upper. Hanggang ngayon, buhay siya. No? Imagine, tumagos yung bala sa baywal, lumusot sa tenga, buhay pa rin siya. Hanggang ngayon, niligtas siya ng Panginoon. Ganun kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kaya, kung ang mananampalataya naniniwala na pwede nang gamitin ang pangalan ni Jesus, gamitin ito, malaki advantage sa spiritual warfare. Opo, kaya ko sinasabi ito, dahil hindi lahat ng tinatawag na born again Christians, ako ay tunay na disciples, kami ang tunay na ito, hindi lahat ng sasabing ganyan, naniniwala dito sa sinasabi ko at sa pinag-aaralan natin ito. No? Kaya ako ipapasalamat sa Panginoon kasi galing din ako sa cessationist church. Kaya alam ko ang timpla ng mga doktrina nila. No? Salamat sa Diyos na ako'y nandito sa pagiging continuationist. At si Apostle Paul, ang mga original apostles, they were all continuationists. Full gospel, Pentecostal, charismatic believers. Yes. Because they believe in the power of the Holy Spirit. Okay. Now, kaya ako titindihan itong pangalan Jesus kasi binigyan tayo ng Panginoon ng mandate. Anong mandate niyan? Great Commission to preach the gospel. At ganyan ang ginawa ng mga disciples. At kasama in preaching the gospel ang ministering to those people who are in needs, yung mga oppressed ng mga demonyo, yung mga binibigyan ng mga demonyo, pinapalaya. While preaching the word of God, may kasama, may kaakibat na kapangyarihan. Sabi nga ni Pablo, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan. No?
Pero nakakalukot, ang mga modern churches ngayon, puro puro doctrines. Walang power. And they are rejecting the power of the Holy Spirit. Yun ang nakakalungkot sa Holy Spirit eh. Kaya pinadala ng Panginoon ang Holy Spirit to empower the church. No? In fact, sabi sa Book of Luke, sa last chapter, no? Sa Book of Luke, hindi ko na i-type dito, pero tingnan po natin ang Gospel according to Luke, so, chapter 24, verse 48. Ito sabi ng Panginoon, di siya nabuhay na bugli, bago siya umakyat sa langit, pinagtagubilin niya, go and preach the gospel to all nations. No? Then, ang sabi niya, no? Ito, basahin po natin. Sa Luke 24 verse 48 hanggang 49, you are witnesses of these things, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. And behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 28, sa Mark chapter 16, go into all the world and preach the gospel to all nations. Those who will believe and is baptized will be saved. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. In my name, they will lay hands on the sick. No? Sinabi yan sa Mark chapter 16, verse 17. Now, continuation ito. Kasama ito sa Luke chapter 24, verse 48. Sabi, you are my witnesses. Kasama yung dialogue. You are my witnesses of these things. At sabi niya, and behold, tingnan nyo, no? Look, sinusugo kayo. Isinusugo ko sa inyo ang pangako ng Ama. Ano yun? Ang pagdating ng Holy Spirit. Sabi niya, teka muna, ipaparaphrase ko sa inyo. Teka muna, mga alagad. Oo, mangangaral kayo ng ebanghelyo, pero maghintay muna kayo ng ilang araw sa Jerusalem. No? Sa city of Jerusalem, magtipon-tipon kayo doon. Maghintay muna kayo hanggang sa bumaba ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu mula sa Ama, at kayo mabihisan ng kapangyarihan until you be clothed, until you are clothed with power from on high. And that clothing is the presence, the endowment of power, the presence of the Holy Spirit. So kaakibat ng evangelization o ng Great Commission to preach the gospel, kasama yung clothing of power. Bakit inaalis ng modern church ngayon ang power? Tinitira lang yung gospel. Tuwan-tuwa naman si Satanas. Kasi natira ay gospel without the power, the gospel will become powerless. Kaya powerful ang gospel nung araw, powerful si Jesus, powerful ang mga apostles because the gospel is powerful. Bakit? Sapagkat they were clothed with power from on high. At hindi nagbabago, Panginoon, we will be clothed, or we are clothed right now at present. We are clothed with power from on high because we believe and we receive the presence of the Holy Spirit. Hindi natin nire-reject yung kanyang move in these last days. Hindi natin nire-reject ang gifts of the Spirit. Hindi natin nire-reject ang manifestation power of the Holy Spirit. Ang nakakalungkot, lahat ng kilos ng Holy Spirit ngayon, in these last days, manifestations of the gifts of the Spirit, power of the Holy Spirit, even casting out demons, nakakalungkot, under attack by cessationist believers sa mga YouTube at kung sa under attack. No? Kini-criticize, dinajudge, na wala na raw yung, no? Nako, sabi ko nga, kaingat kayo. Kasi meron mga cessationists, talagang brutal kong magsalta. Ay, yung mga pagpapalas yung demonyo, sa demonyo niyan. No? May mga nagtutumba kayo, slaying the spirit sa demonyo, speak in tongues sa demonyo. Nako, be careful. No? Kapatid, mag-ingat ka. Kasi nangyari niyan sa panahon ni Jesus. Matthew chapter 12, verse 32, 33. No? Nung kinakalabas siya ng mga Jew, hindi naniniwala sa kanyang mga gawa, no? Sabi ng mga Jew sa kanya, yung pagpapalayas mo ng demonyo eh. May power ka kasi kapangyarihan yan ni Beelzebub.
the prince of demons. Beelzebub, ibig sabihin, sa demonyo ka, sa demonyo yung ginagawang pagpapalayas ng demonyo. Ano sagot ni Jesus? Sa Matthew chapter 12, verse 32 at 33. Magkasala na kayo sa anak. Magsalita na kayo ng masama sa akin. May kapatawaran. Magsalita na kayo ng masama. Kalabanin niyo ako. May kapatawaran. Yan po Jesus. Pero ang magsalita kayo or kalabanin niyo ang banal na espiritu, walang kapatawaran sa buhay niya ito at sa buhay na darating. Walang forgiveness. Yan ang isa sa mga example ng mga sin of unforgiveness. Yung hatulan mo ang gawa ng Holy Spirit na sinasabi mong gawa, yan ang demonyo, magkakasala ka niyan. No? Meron mga secessionists, brutal kung magsalita, kaingat ka, baka pulutin ka sa impyerno niya. Yes, hindi ako humuhusga, kundi ang salita ng Diyos. Delikado. Gusto ko lang maligtas ang kaluluwa nyo, no? Kung hindi kayo naniniwala, tumahimik na lang, isipin yung bibig nyo para huwag kayo mahusgahan ng Panginoon in the last days. Delikado yan. No? Nakakatakot yan. Buhay ka pa na-judge ka na ng Panginoon. Aasa-asa ka, ligtas ka, tapos pag namatay ka nasa impyerno ka pala. Delikado yan. Ganun yung kasalanan ng mga Jew Noong sinabi nila kay Jesus, nagpapalayas ka demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub. Hinusga siya. Kaya sabi ni Jesus, magkasala na kayo sa akin. Magsalita na kayo ng masama laban sa akin. May kapatawaran kayo. Pero magsalita kayo against the Holy Spirit, wala kayong kapatawaran sa buhay nito at sa buhay ng darating. So, purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo. No? So, kasama in preaching the gospel ay yung pagpapalayas ng mga demonyo, yung pagtulong natin sa mga nangangailangan, yung mga may sakit, pagalingin sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Okay, tingnan natin to. Yung mandate ni Jesus, ano mandate ni Jesus? To preach the kingdom of God, no? Dahil kasama ng kanyang pangangaral, may manifestation ng power. Tingnan sabi sa Acts chapter 10, verse 38. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. For God was with him. Ano sabi dito? Si Jesus ay inanoint ng Holy Spirit na may kapangyarihan. Again, no, sabi ng mga cult, those cult churches who don't believe that Jesus is God, sinasabi nila, oh, kita mo, si Jesus tao lang. Bakit? Inanoint lang siya ng Ama. No? Tingnan mo, hindi siya makagawa sa sarili kapangyarihan kasi tao lang siya. Anong ginamit niya kapangyarihan? Kapangyarihan ng anointing ng Holy Spirit. O, hindi tao siya. Yan ang hindi nila naintindihan. Nung si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao siya. For our sake. No? At nung siya ay naging tao, 100% he is a man. And a man hanggang ngayon, he is still a man, a human being. And I believe, ang mga theologians, Bible scholars, they also believe na ang pagiging tao ni Jesus hindi naputol, hindi natapos nung siya umakit sa langit. Forever, he is God, and forever he is a man sa buong eternity. Why? Because kay Jesus, being a true God and a true human being, nagsama sa kanya ang two divine, ang two nature, no? Nagkasama kay Jesus. God and man together, nagsama kay Jesus. He is the God-man Christ Jesus. Ang Diyos na naging tao o ang Diyos na nagkatawang tao. Anong purpose? Anong purpose? Bakit kay Jesus nagsama ang Diyos at ang tao? Para siya ang tumayo as mediator between God and man. Para siya ang tumayo as
the only Savior of the world. No? Na kay Jesus, siya ang nag-abot ng kamay ng Ama at ng kamay ng tao upang pag-abutin at pagbatiin at ang tao at ang Diyos ay maging isang pamilya. Maging father and children. And we are now belongs to His family sa kingdom of God because of Jesus. Kaya, kay Jesus is God, Jesus is man, nagsama, naging possible na ang Diyos at ang tao magsama magpakailanman. At habang si Jesus ay God and man forever, God and man, mankind will be together forever sa buong eternity because of Jesus. Siya ang nagbati. Ano sabi sa Bible? Sa Ephesians chapter 2, dati kalaban tayo ng Diyos because we are all children of the devil. Because we inherited the sin of our first parents, Adam and Eve. But now we belong to Jesus, na born again tayo, pinanganak tayo sa kaharian ng Diyos, inalis ng Diyos yung satanic fallen nature sa ating pagkatao at pinalitan tayo ng godly nature, pinalitan tayo ng divine nature. Kaya sabi sa Bible, saan ba yun? Sa 1 John, chapter 3, verse 9, hindi ako nagkakamali, the DNA of God, sabi sa translation, CEV translation, we have the DNA of God. It doesn't mean that we are God, no? Ibig sabihin lang, no, we receive the divine nature of God. No? His seed remains in us. So we have the seed of God. We have the divine nature of God in us. Kaya nabago ang pagkatao natin because of Jesus. Kaya yan ang dahilan why Jesus became a man. Number one, to pay the price of our sins. No? Dahil paliwanag ko na yung mga nakaraang panahon. Number two, no, so that He might destroy the works of the devil and so that He could destroy the devil himself. No? Sinabi sa Hebrews chapter 2 verse 14 at sa 1 John chapter 3 verse 8, so that he might destroy the works of the devil, that He might destroy the devil. No? Jesus became a man so that we can become joint heir together with Him. We are now co-heirs or joint heir together with Christ. Yan tatlo yan dahilan bakit si Jesus naging tao, para bayaran niya through His death on the cross ang ating mga kasalanan, no? At tumayo siya as mediator, tumayo siya as Savior of the world. Number two, para talunin niya si Satanas. Mawasak niya si Satanas, mawasak niya ang gawa ng Diablo. Number three, para tayo maging kabilang sa pamilyang Diyos at kabilang sa pinamanahan ng Ama. Yan tatlo yan dahilan why Jesus became a man. No? Okay. Kaya dito, Acts chapter 10 verse 38, Jesus received the anointing of the Holy Spirit. Nung siya'y naging tao, hindi niya kailanman ginamit ang power niya as second person of the Godhead. Ang ginamit ng power ay power of the Holy Spirit. Tandaan niyo. At yung sinasalita niya, sabi niya, hindi sa akin, ito ay sa Ama. Lahat na sinasalita ko ay sa Ama. Lahat ng ginagawa ko ay sa Ama. At maging ang mga himalang ginawa niya, hindi sa Kanya. Ito ay sa Holy Spirit. Kasi nga, hinubad niya ang lahat ng yan, yung pagiging all-powerful, omnipotent, omnipresent, omniscience, hinubad niya, and He became a man. He became a human being. Hindi siya half God, half human. He is 100% God and 100% man. Okay. Ngayon, kaya sa kumilo sa kapangyarihan ng Holy Spirit, upang sa gayon, alam mo, pag-aralan ng Bible, si Jesus ang pattern ng church. Si Jesus ang pattern ng mga susunod na anak ng Diyos. Because of Jesus, we became children of God. Dati, isa lang ang anak ng Diyos, the only begotten Son. Ngayon, marami ng sons of God. Sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ang kapangyarihan maging anak ng Diyos. No? At sabi sa Romans chapter 8 verse 17, if we are children of God, we became joint heir together with Christ. Tagapagmana kasama ni Kristo. Si Jesus lagi ang pattern. At maging sa title, He is the firstborn of many brethren.
Title niya yan, as a man. No? Hindi as God, as a man. No? Sabi ko sa inyo, siya ay Diyos na naging tao o nagkataong tao. Firstborn of many brethren. So may sumunod na, may secondborn, thirdborn, fourthborn, millionborn. Ang dami na natin ngayon. Because of Jesus, dumami ang anak ng Diyos. And because of Jesus, nagmana tayo ng buong kayamanan ng kaharian ng Diyos. Tayo ng pinakamayamang nilalang sa buong creation ng Diyos, mga anak ng Diyos. Atin po ang kaharian ng Diyos. Lahat ng minana ni Jesus, pinamana sa atin. Kaya, His anointing, His power, His throne, all the riches and wealth of God's kingdom belongs to us. Why? Because we became joint heir with Christ. Kasama tayong tagapagmana kasama ni Kristo. At tatalakayin po natin yan next week. O sa Friday. Wala tayong oras. So, ano sabi sa Luke chapter 4 verse 18? Ito yung mandate ni Jesus nung siya ay naging tao. Sabi niya, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed." Kita nyo? May mission, may mandate si Jesus. Hindi lang ipangaral ang karunan ng Diyos, kundi ipakita ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. At ang mandate niya is to preach the good news to the poor, and to release, to set free those who are in captivity. Yung binibilanggo, binibihang ni Satanas under the bondage of sin, under the bondage of evil. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas, oppressed, possessed by the devil and his demons. Kakalaga ng Panginoong Jesus. No? Dumating na si Jesus, is about time na i-release ang mga binihag ng diablo. Yan ang mandate, ang mission ni Jesus nung siya ay nandito sa lupa. Ngayon, nung siya ay umakyat sa langit, yung kanyang mission na yon ay kanyang ipinamana o binigay para ipagpatuloy yung kanyang mission, meaning yung kanyang mandate ay ipagpatuloy ang alin yun? Ang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At kaakibat niyan ay kalagan natin ang mga binihag ni Satanas. Those who are demon deceived, demon oppressed, demon possessed, demon obsessed, maraming klaseng attack na ginagawa Satan para mapailalim sa bandages ang mga tao. At ang binili na ni Jesus para tulungan ang mga tao nangangailangan niyan ay ang church, the body of Christ. Tayo po magpapatuloy ng mandate ni Jesus. Kaya kung anong ginawa ni Jesus, yun din ang gagawin natin ngayon. Yes. Tingnan nyo, may babasahin ako sa inyo. John chapter, eto nasa Bible na, hindi pa paniwalaan ng marami. ng mga cessationists. Sabi ni Jesus, John chapter 14 verse 12, "Truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also." Hindi pa ako nagsabi niyan, si Jesus. "And greater works than this he will do, because I go to the Father." Ano sabi ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumampalataya sa akin. Kapatid, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Ako sumasampalataya. Ay ano daw? Ay gagawin niya ang mga gawang aking ginawa. No? Anong ginawa ni Jesus? He preached the kingdom of God. He preached the good news. Tinulungan niya yung mga nasa ilalim ng pagkabihag ng diablo. Those who are oppressed by the devil, those who are demon-possessed, those who are sick, those who are in needs. Kinalagan ni Jesus. Pinagaling niya, pinalaya niya.
Yun ang ginawa niya. He preached the good news. He gives deliverance to those who are in captivity, nabihag ng dyablo. At ang sabi ni Jesus, gagawin daw natin yung mga ginawa niya. At, ito pa matindi, greater works than this he will do. At higit pa sa mga gawang aking ginawa, ang kanyang gagawin. Bakit? Sapagkat ako ay babalik, pupunta sa Ama, babalik ako sa Ama. Pag bumalik si Jesus, ang mangyayari, may kapalit si Jesus, may kahalili na babalik sa Ama, meron namang bababa sa atin na magre-represent sa Kanya. Ang alin? Ang presence of the Holy Spirit that will be with us and is now dwelling in us. And that's the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Kahalili ni Jesus to empower us to do the assignment, to do the mission, to do the mandate of Jesus. See? Kaya sabi ni Jesus paano magagawa natin yung mga ginawa ni Jesus? By using His name. Tandaan nyo, ang mga Kristiyano ngayon, tayo mga Kristiyano are now indwells with the presence of the Holy Spirit. We have the Holy Spirit dwelling in us. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, the Holy Spirit is dwelling in us. Literal, nananahan, hindi po yan figurative word. Hindi yan metaphor. Dwelling in us, literal, nananahan ang Holy Spirit sa atin. We are now the temple of the Holy Spirit. Under the Old Testament, ang presence of God nananahan, nagsimulang manahan sa tabernacle during the time of Moses. Then after tabernacle, yun yung tent na malaki, nandun ang presence ng Diyos, nagpagawa ng templo ang Panginoon kay Solomon, then ang Diyos ay bumaba sa presence, ang presence bumaba sa templo na ginawa ni Solomon. Now, God is dwelling in that temple nung panahon ni Solomon. And now, sa present time natin, under the New Covenant, we are now the temple of the Holy Spirit. Sa Old Testament, Old Covenant, wala pong permanent indwelling ang Holy Spirit. Pwede empowering lang kila Samson, kila Gideon, sa mga prophets, no? Kay David, dahil meron silang mandate, no? May mission sila, may assignment. After accomplishing those assignment, umaalis na yung Holy Spirit. Hindi nananahan permanently ang Holy Spirit. But now, under the New Covenant, ginawa ng Diyos, sabi nga sa Bible, the New Covenant na ginawa ni Jesus, the author and finisher of the New Covenant is Jesus. Ginawa ni Jesus na under the New Covenant, pwede nang manahan, manirahan permanently ang Holy Spirit sa atin. So we are now the temple of the Holy Spirit. Sinabi nga ni Paul na ngayon, ang Diyos hindi na nakatira sa mga bato, sa mga templo ginawa ng kamay ng tao, kundi sa ating mga katawan, nananahan ang presence of God. Imagine mga kapatid, the God, our Creator, who created the whole universe into existence, the all-powerful God, ayan, is now our Father and now dwelling in us. We are now the temple of the Holy Spirit. Kaya sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. No? Lumayo kayo, sabi ng Panginoon. Sa Corinthians, sinulat ni Paul, lumayo kayo sa sanlibutan. Iwan nyo ang sanlibutan. Walk with me and I will be your God and you will be my people. See? Kaya pag ang ating katawan, huwag natin dadalhin sa beer house, sa malalaswang lugar, sa lugar ng kasalanan. Because the Holy Spirit is dwelling in this body. Pakabanalin natin ang katawan na ito. Spirit, soul, and body must be holy. See? Bakit ko binabanggit ito? Because we have the indwelling presence of the Holy Spirit. And if we have the Holy Spirit dwelling in us, we have the power of the Holy Spirit. Kaya ako binanggit itong pananahan ng Holy Spirit at kapangyarihan sa atin na binigay ng Panginoon,
Kasi ito yung sinasabi, pinag-aaralan natin, na tayo magpapatuloy ng mandate ni Jesus. Jesus finished our salvation on the cross and on His resurrection. Tapos na ang proseso ng kaligtasan. Ang tao pwede nang bumalik sa Diyos, kay Jesus. Pero yung mandate, tapos na yun, kompleto na yung pagliligtas ng Panginoon. All we have to do is to believe and to receive Jesus as our Lord, God and Savior. Yan lang ang kailangan gawin ng tao. No? At kumalas siya sa sanlibutan, sa kasalanan, at sumama siya kay Jesus because He now belong to the Lord Jesus Christ. Ngayon, itong mandate ni Jesus na pangangaral ng good news, mandate niya to help those people who are under the captivity or under the bondage of sin, under the bondage of the devil, to help them, to set them free. Ito yung ginagawa ni Jesus noon eh. No, pinapalaya. Tingnan nyo, sabi sa Acts 10 verse 38, you know of Jesus of Nazareth how God anointed Him with the Holy Spirit and with power, and how He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. Ito, mandate niya, magpalaya sa mga demonyo. At yan naman sinabi ni Jesus eh, no, go and preach the gospel to all nations, those who will believe will be saved, and these signs shall accompany those who will believe. In my name, you will cast out demons. You will heal those who are sick. See? Okay, mga minamahal, hanggang dito na lang muna tayo. Ano? Kaya purihin ang Panginoon at marami pa tayo pag-uusapan sa Friday. Tuloy po natin itong ating paksa na ito. Okay? Part 2 natin sa Friday. So, pakikita ko sa Friday yung ating bakit tayo ay mayroong kakayahan, kapamulaan to cast out demons, no? At magpalaya ng mga nabibihag ni Satanas. Pag-usapan natin yan sa Friday. Okay, God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa aming pong Bible study. Pagpalain mo lahat ng kasama namin sa pag-aaral ng iyong salita at dalangin namin na gamitin mo rin ang bawat isa na maibahagi ang video na ito, Panginoon. Maraming po salamat at ngayong gabi ay pinupuspos mo ng iyong kapangyarihan ang mga kapatid na kasama namin sa pakikinig ng iyong salita. Fill them with your Holy Spirit, empower them, Lord, and use them for the glory of your name. At ang mandate mo na siyang mandate namin, gawin namin ito and we will obey you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, and all glory belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be all the glory. Salamat po. God bless you all.